Wellman TV. Bobby Aguilar. Kabanata 766, Kabanata 766, makakatagal ka ba sa pangalawang pagkakataon? Isang landscape painting. Kumunot ang noo ni Bobby Aguilar. Wala siyang dalang landscape painting sa kanyang kamay. Ang nakuha niya sa kabaong ay walang iba kundi isang kakaibang malaantang na pagpipinta. Ngunit sa sandaling ito, walang oras para mag-isip, dahil lalong lumakas ang aura ni Broderick, niyanig ang langit at lupa. Sa pagharap sa matinding mamamatay tao na espiritong ito, lahat ng naruroon ay huminga ng malalim. Patayin siya. Excited na sigaw ni MS Hayward. Ah! Isang galit na dagandong ang pinakawala ni Broderick mula sa kanyang bibig, na sinundan ng walang kapantay na purong itim na enerhiya na bumagsak kay Bobby Aguilar. Boom! Para itong meteorite na bumagsak, dahilan para manginig ang lupa. Nanginig ang buong katawan ni Bobby Aguilar dahil sa malakas na puwersang panunupil. Ang mga tao sa di kalayuan ay hindi na makayanan ang pressure nang bigla silang bumagsak sa lupa. Mabilis, umatras, at lumayo sa kanila. May sumigaw. Kaagad, isang grupo ng mga tao ang sumabog at umatras. Ang enerhiyang iyon ay gumulong patungo kay Bobby Aguilar. Tumawid ito sa buong kalawakan na parang isang malakas na puwersang bumalot sa ilang. Nabasag agad ang katawan ni Bobby Aguilar. Gayunpaman, sa ilalim ng napakalaking pressure, hindi pa rin sumuko si Bobby Aguilar. Mabilis niyang inalis ang kanyang tansong espada at ikinuyom ang kanyang mga kamao, habang ang isang gintong liwanag ay sumiklab sa isang iglap. Ang ginintoang liwanag ay patuloy na namumuo sa kanyang mga kamao, na bumubuo ng malaaraw na ningning na pumutok. Isang itim at isang maliwanag, ang dalawang puwersa ay bumuo ng isang matinding kaibahan, tulad ng paghaharap sa pagitan ng kadiliman at liwanag. Gusto pa bang lumaban ng batang ito? Bulalas ng isang tao. Hindi napigilan ng lalaking may bigot, Bobby Aguilar, huwag kang magpasikat. Sa ganoong klase ng kapangyarihan, para siyang patay. Ngumisi si MS Hayward, bakas sa mukha niya ang pagkasabik. Sa sandaling iyon, isang desperadong dagandong ang sumabog mula sa bibig ni Bobby Aguilar. Biglang nagtagpo sa kanyang kanang kamao ang gintong liwanag sa buong katawan niya. Ang liwanag sa kanyang katawan ay nawala, ngunit ang kanyang kamao ay naging isang nakakapasong puti. Isa pang galit na galit. Ang halos puting kamao na iyon ay biglang may idinagdag na ube. Espiritual na apoy. Parang may nakakilala sa kulay purple na iyon. Ngunit hindi pa rin ito ang katapusan. Tila kinukuha din ang pulang-pula ng Divine Dragon Power, lahat ay nagtatagpo sa kanyang kanang kamao. Sa isang kisap mata, naging nakasisilaw at puno ng kulay ang kamao ni Bobby Aguilar. Kasabay ng dagandong ni Bobby Aguilar, ang kanyang kanang kamao ay mabangis na nabasag. Boom! Marahas na nagbanggaan ang dalawang kapangyarihan sa sandaling iyon. Kasing sindak ng pagsabog ng nuclear, ang atmosfera ay lumipad sa lahat ng direksyon. Tila kahit ang kawalan ay nanginginig, naglalabas ng kakaibang hagong. Boom! Isa pang pagsabog ang naganap, at ang paligid ay naging isang malawak na kalawakan ng kaputian. Pagtingin sa labas, wala silang makitang malinaw. Anong nangyari? Bulalas ng lahat. Wala akong makita sa harap ko. Patay na ba ako? Sino ang nanalo at sino ang natalo? Hindi makita ng lahat ang eksena sa harap nila, maging si MS Hayward at ang lalaking may bigot ay pareho. Hindi mo na kailangang isipin pa ang tungkol doon sa maliit na hayop na si Bobby Aguilar ay maaaring naging isang tuyong bangkay. Ngumisi si MS Hayward. Alam niya ang kapangyarihan ng pamamaraan ni Broderick, na siyang tunay na kapangyarihan ng Martial Saint. Hindi maaaring makatiis si Bobby Aguilar. Sa wakas, ang mga tanawin sa kanilang harapan ay nagsimulang muling lumitaw. Ang panandaliang pagkabulag ay unti-unting nawala. Sino ang nanalo? Sabik na tanong ng mga tao. Gayunpaman, medyo kalmado si MS Hayward, dahil lubos siyang naniniwala na si Bobby Aguilar ay tiyak na mamatay sa ilalim ng pamamaraang ito. Kaya ito ang kapangyarihan ng Martial Saint. Sa sandaling iyon, ang boses ni Bobby Aguilar ay umabot sa pandinig ng lahat.
Nang marinig ang kanyang boses, biglang lumiit ang mga mag-aaral ni Ms. Hayward. Anong nangyayari? Gulat na sigaw ni Ms. Hayward. Sa mas malapit na pagsisiyasat, nakita nila si Bobby Aguilar na nakatayo doon, hindi natitinag. Halos mapunit ang kanyang damit, ngunit walang kahit isang sugat ang kanyang katawan. Si Bobby Aguilar. Nakaligtas. Napalunok ang isang tao, tila hindi makapaniwala sa nakikitang nasa harapan nila. Iyon ang kapangyarihan ng Marshall Saint. Paano siya nakaligtas? Pati mukha ni Dominic Taylor naging sobrang pangit. Kung siya lang, patay na siya. Itong si Bobby Aguilar, hindi napigilan ni Dominic Taylor na ikuyom ang kanyang kamao. Munting bastard. Hindi siya namatay. Si Ms. Hayward ay labis na nagalit. Ngunit sa kabila ng galit, may bakas ng takot sa kaibuturan ng kanyang puso. Dapat mong malaman na si Bobby Aguilar ay isa lamang late-term military marquis sa oras na ito. Hindi pa siya nakakatuntong sa peak form of the military marquis. Sa ganoong yugto, nagawa niyang makayanan ang teknik na naglalaman ng power of the Marshall Saint. Kung tumuntong siya sa Marshall Saint, ano ang posibleng makakapigil sa kanya? Bobby Aguilar. Ikaw ay hindi ka panipaniwala. Lumabas din ang boses ni Broderick. May bakas ng dugo sa gilid ng kanyang bibig. Tila, sa panahon ng paghaharap, si Bobby Aguilar ang nanalo. Kahit na ang kalamangan na kanyang nakuha ay hindi makabuluhan, natalo ni Bobby Aguilar ang kapangyarihang ipinagkaloob ng 8 matataas na opisyal sa kanyang sariling lakas. Pinunasan ni Broderick ang dugo sa gilid ng kanyang bibig at ipinakita ang isang malupit na ngiti sa kanyang mukha. Itinaas niya ang kanyang palad, at muling lumitaw ang kapangyarihang iyon. Ulit. Magagamit ba talaga ito ni Broderick sa pangalawang pagkakataon? Paano sasagutin ito ni Bobby Aguilar? Ang kamay ni Broderick, muli, ay nagdulot ng kapangyarihang iyon. Nakangiting ipinakita niya ang kanyang mga ngipin at malamig na ngumuso, medyo nasaktan ako ng suntok mo ngayon, pero hindi ako naniniwalang makakatama ka ng pangalawa. Ngumiti ng mapait si Bobby Aguilar. Naisip lang niya ang suntok na ito pagkatapos ng ilang araw na pag-ikot ng kanyang utak, at hindi pa niya ito pinangalanan. Kahit na ang suntok na ito ay hindi kapani-paniwalang malakas, ang kahinaan nito ay isang suntok lang ang kaya niyang ihagis. Walang paraan na makakaipon siya ng lakas para sa isang segundo. The power of Marshall Saints is really well-deserved, mahinang bumantong hininga si Bobby Aguilar. Bobby Aguilar, gamitin mo ang painting na iyon. Sigaw ng lalaking may bigot. Sinulyapan ni Bobby Aguilar ang lalaking may bigot, huminga ng malalim, at tumango, iyan lang ang tanging paraan. Bagamat hindi masyadong kumpiyansa si Bobby Aguilar tungkol sa pagpipinta na iyon, maaaring ito lang ang pagkakataon niya sa puntong ito. Sa hindi kalayuan, ang kamay ni Broderick ay patuloy na nag-iipon ng enerhiya, na naging sanhi ng pagdagandong ng buong lupa. Bobby Aguilar, pumunta ka sa impyerno. Nabaluktot sa kabaliwan ang mukha ni Broderick, habang umuungal sa galit. With that, marahas niyang ibinato ang palad niya kay Bobby Aguilar. Rumble. Ang malakas na puwersang ito ay hindi napigilan, na naging dahilan upang ang lahat ay umatras muli. Nakatitig sa kapangyarihan, nagngangalit si Bobby Aguilar. Kinuha niya ang painting mula sa babaeng nakamaskara at sinabi sa sarili, sana may milagrong mangyari. Kasunod nito, buong lakas niyang itinapon ni Bobby Aguilar ang painting. Kabanata 767, Kabanata 767, ang tagapangalaga ay nabuhay mag-isa. Ang pagpipinta ay mukhang medyo ordinaryo, na walang bakas ng espiritual na pagbabago-bago, at hindi ito tila isang pambihirang mahiwagang artifact. Ano ito? Nang makita ang painting, hindi napigilan ng lahat ang tumawa. Nabaliw na ba si Bobby Aguilar? Haha, ito ay isang desperadong pagtatangka lamang. Ang mga panunuya mula sa paligid ay bumaha, dahil ang lahat ay nagkakaisa na naniniwala na si Bobby ay pumutalan sa desperasyon. Maging si Ms. Hayward ay may kakaibang ngiti sa kanyang mukha. Maghintay ka lang at manood. Tanging ang lalaking may bigot lang ang malamig na tumawa. Tinitigan niya ng mabuti ang painting at ngumisi, syempre, hindi alam ng mga hanggal na ito kung anong kayamanan ito.
Habang nagtatawanan ang lahat, biglang naglabas ng kakaibang glow ang painting. Pagkatapos, ang mga alon ng nakakatakot at madilim na aura ay lumabas. Sa isang iglap, bumaba ng husto ang temperatura sa paligid. Nakakatusok ang lamig. Anong nangyayari? Nagbago ang ekspresyon ng lahat. Sa sandaling iyon, ang itim na enerhiya sa kamay ni Broderick ay tumama, mahigpit na bumangga sa painting. Sa sandaling ang banggaan, isang nakagigimbal na eksena ang naganap. Ang pagpipinta ay kumikinang, direktang nilalamon ang itim na enerhiya. Ang marahas na enerhiyang ito ay hindi nagdulot ng kahit kaunting kaguluhan. Ito ay parang isang maliit na bato na nahulog sa karagatan, na hindi nagdulot ng kahit na katiting na alon. Luma at simpleng aura ang lumabas sa painting. Ang isang pakiramdam ng banal na pagkamangha ay kumalat sa buong Chinver Mountain. Ang aura na ito ay parang isang imperial na kapangyarihan, na ginagawang gusto ng mga tao na lumuhod at sumamba. Anong nangyayari? Hingal na hingal, lahat ay namangha. Ano nga ba ang painting na ito? Paano ito nakakatakot? Ang mukha ni Broderick ay naging hindi kapani-paniwalang pangit. Para siyang nabaliw, sumambulat siya na may nakasisilaw na kapangyarihan sa kanyang kamay, marahas na binasag ang painting. Ngunit ang lahat ng enerhiya ay madaling hinihigop ng pagpipinta nang hindi nagdulot ng anumang ripples. Paano ito mangyayari? Labis na dismayado ang mukha ni Broderick, at hindi niya maiwasang umatras ng 2 hakbang. Paano nagkaroon ng ganoong kayamanan ang batang ito? Nanlaki ang mata ni Ms. Hayward sa hindi makapaniwala. Ang gayong misteryosong kayamanan ay hindi narinig. Napatulala ang lahat, tanging ang lalaking may bigot lang ang tumawa ng malamig. Ang daming tanga, ito ang gamit ng babaeng nakamaskara. Ngumisi ang lalaking may bigot. Kung maa-activate ni Bobby ang pagpipinta na ito, hindi banggitin ang isang martial saint, kahit isang makapangyarihang realm cultivator ay mamamatay. Medyo hindi mapakali ang mukha ni Bobby. Hindi niya inaasahan na ganoon kalakas ang painting. Ang kapangyarihan ng martial saint ay wala sa harapan nito. You little beast! Biglang bulalas ni Ms. Hayward. Maglakas loob kang manipulahin ang mga mahiwagang artifact. Ito ay labag sa mga patakaran. Ungol sa galit si Ms. Hayward. Ngumisi si Bobby, labag sa mga patakaran kaya ang paggamit ng kapangyarihan ng iba ng Heaven Swallowing Python na ito ay hindi labag sa mga patakaran. Kalokohan! Galit na sigaw ni Ms. Hayward. Anong ebidensya ang mayroon ka na humiram si Broderick ng lakas ng iba? Ngumisi si Bobby, ebidensya. Kung hindi siya humiram ng kapangyarihan ng iba, siya ay naging isang tumpok ng tinadtad na karne ngayon. Malungkot na sabi ni Ms. Hayward, kalokohan, maliit na hayop, kung hindi kita tuturuan ng leksyon, hinding-hindi mo matututunan ang iyong pagkakamali. Pagkasabi noon, hindi pinansin ni Ms. Hayward ang kanyang dignidad, tumalon, at sinugod si Bobby. Walang kahihiyang matandang hayop. Nang makita ang sitwasyon, hindi napigilan ni Bobby na magmura ng malakas. Boom! Sa sandaling ito, isang kakaibang pagsabog ang biglang nagmula sa katawan ni Bobby. Napakunot ang noo ni Bobby nang marinig ang malakas na putok. Anong nangyayari? Nagsalubong ang kilay ni Bobby. Boom! Isa pang malakas na ingay. Sa pagkakataong ito, parang mas malaki pa ang tunog. Kahit si Ms. Hayward ay nakarinig ng kakaibang ingay. Napahinto siya sa paglalakad at sumimangot, ano ba ang ingay na iyon? Boom! Isa pang malakas na ingay. At sa pagkakataong ito, mas malakas pa ang tunog na halos umabot sa tenga ng lahat. Bitek. Kaagad pagkatapos, may sumabog na tunog. Pagkatapos, nakita nila ang maraming kayamanan na nahulog mula sa katawan ni Bobby Aguilar. Kabilang sa mga ito ay ang tansong espada at ang mga kapangyarihan ng paglikha. Anong nangyayari? Grabe ang pagbabago ng mukha ni Bobby Aguilar. Nagmamadali siyang sumigaw, lalaki na may bigot, kunin mo ang mga gamit para sa akin. Huwag kang mag-alala, ito ang aking espesyalidad. Ang lalaking may bigot ay nag-roll up ng kanyang manggas at lumipad palabas na may whoosh na tunog. Sa sandaling ito, natuklasan ni Bobby Aguilar na ang kanyang special magic artifact ay nabasag. Paano nangyari ito?
Napakunot ng noo si Bobby Aguilar ng mahigpit. Noon lang, isa pang kaguluhan ang nagmula sa special magic artifact. Pagkaraan, nakita nila ang dalawang figure na bumaril mula sa special magic artifact. Ang dalawang figurang ito ay walang iba kundi ang dalawang makapangyarihang tagapangalaga, sina Vernon Sherman at Hadwin Webster. Anong nangyayari? Nanlaki ang mata ni Bobby Aguilar. Nakatitig sa dalawang guardians na nakatayo sa kanyang harapan, hindi napigilan ni Bobby Aguilar na malunok ang kanyang laway. Sinubukan niyang palabasan ang kanyang banal na pakiramdam para kontrolin ang dalawang tagapangalaga na ito. Gayunpaman, mabilis na napagtanto ni Bobby Aguilar na may mali. Ang kanyang banal na pakiramdam ay hindi makakonekta sa dalawang tagapangalaga na ito. Damn it! Malaki ang pagbabago sa mukha ni Bobby Aguilar. Bigla siyang may naisip. Ang mga tagapangalaga na ito, binuhay nilang mag-isa ang kanilang mga sarili. Gulat na bulalas ni Bobby Aguilar. Naalala niya ang nakaraang eksena sa Immortal Slaying Sect nang ang dalawang guardians na ito ay nabuhay na mag-isa, na halos ikamete ni Bobby Aguilar ang kanyang buhay. Kung hindi dahil sa mga damit ng masked woman na pumipigil sa kanila, malamang na naging tambak na ng buto si Bobby Aguilar ngayon. Sa sandaling ito, ang dalawang tagapag-alaga ay naglabas ng isang malakas na aura habang binuhay nila ang kanilang mga sarili, na ginagawang mas malakas sila. Kumpara noong kontrolado sila ni Bobby Aguilar, ang lakas ng Guardians ay umabot na ngayon sa hindi maisip na antas. Sa pag-iisip tungkol dito, si Bobby Aguilar ay galit na tumingin sa paligid at sumigaw, "Lahat, tumakbo na!" Ngunit paano nila malalaman ang pagkaapurahan ng sitwasyon? Hindi nila alam kung gaano katikot ang mga guardians na ito. Sumusuko ka na ba? Ngumisi si Dominic Taylor. Sumuko ka na lang at itigil mo na ang pagtatangkang paghiwalayin tayo. Tama. Wala tayong pupuntahan ngayon. Nawalan ng pasensya si Bobby Aguilar, alam na alam niya ang katakutan ng dalawang guardian na ito. Sila ay muling nabuhay at hindi kontrolado ng sinuman. Sa madaling salita, aatake sila ng walang pinipili. Sa kanilang mga mata, lahat ay isang kaaway. Hehe, munting hayop, nailabas mo na naman ba itong dalawang bangkay? Sabi ni MS Hayward na may kasamang masasamang ngiti. Sa sandaling ito, hindi niya alam na ang dalawang bangkay na ito ay muling nabuhay. Akala pa rin niya ay si Bobby Aguilar ang kumokontrol sa kanila. Ang paggamit ng parehong trick ng dalawang beses ay walang silbi, hindi mo ba alam iyon? Sigaw ni MS Hayward. Ibinuka ni Bobby Aguilar ang kanyang bibig, hindi alam kung paano magpapaliwanag saglit. Wag na, kahit anong sabihin mo. Napaatras si Bobby Aguilar ng dalawang hakbang. Binaba ni MS Hayward ang kanyang palad, at isang martial saint weapon ang lumitaw sa kanyang kamay. Sa pagkakataong ito, may dalang martial saint weapon ang dalawa mong bangkay. Sigaw ni MS Hayward. Kabanata 768, Kabanata 768, ang nakakatakot na tagapangalaga. Isa. Hindi napigilan ni Bobby Aguilar ang magmura sa loob. Sa harap ng guardian, malamang na walang silbi itong martial saint weapon. May dala talaga si MS Hayward ng martial saint weapon. Mukhang desidido na siyang paalisan si Bobby. Hindi ko alam kung para saan ang dalawang bangkay na ito na lumilipad palabas sa katawan ni Bobby. Nagbubulungan ang mga tao sa talakayan, halatang hindi pa rin alam ang mapanganib na sitwasyon. Bagamat balisa, walang solusyon si Bobby. Habang hawak ni MS Hayward ang martial saint weapon, malamig siyang tumingin sa guardian at sumigaw, "Ngayon ay dudurugin ko ang iyong dalawang bangkay." Sa isang galit na dagandong, hinimok ni MS Hayward ang martial saint weapon sa kanyang kamay na singilin ang guardian. Nagyayelo ang ekspresyon ng guardian, walang anumang emosyon. Habang si MS Hayward ay sumugod patungo sa kanya, itinaas lang ng guardian ang kanyang ulo, matalim na sulyap sa kanya. Bitek. Isang sulyap lang. Nabasag ang martial saint weapon sa kamay ni MS Hayward. Sa katawan naman ni MS Hayward, lumipad siya palabas. Ang kalahati ng kanyang katawan ay nabasag sa meat paste, kalahati na lang ang natitira. Isang masakit na sigaw ang lumabas sa bibig ni MS Hayward. Paano?
Paano ito mangyayari? Tumingin siya sa Marshall Saint weapon na naging pulbos, takot na nakasulat sa kanyang mga mata. Sa sumunod na segundo, hinimiti si MS Hayward. Nabalot ng katahimikan ang eksena. Nalanghap ng lahat ang malamig na hangin. Ni hindi nila alam ang nangyari. Alam na lang nila na biglang nabasag ang Marshall Saint weapon, at lumipad palabas si MS Hayward. Anong nangyari? Ano ang ginawa ng dalawang iyon? Bakit nabasag ang Marshall Saint weapon at lumipad si MS Hayward? Hindi ko alam. MS Hayward. Sa puntong ito, biglang nagpakawala ng galit na dagandong si Broderick. Papatayin kita. Galit na napaungol si Broderick habang inilalabas niya ang lahat ng kanyang lakas at sinugod ang tagapangalaga. Ang kapangyarihan ng Marshall Saint ay sumabog hanggang sa tuktok nito sa sandaling ito, malinaw na nagpapakita na si Broderick ay galit na galit sa sukdulan. Sa wakas ay nahaharap sa pagsingil kay Broderick, gumawa ng hakbang ang tagapangalaga. Ang isa sa kanila ay dahan-daang itinaas ang kanyang daliri, pagkatapos ay marahan itong pinitik. Boom! Lumipad pa atras si Broderick. Ang dati niyang invincible na katawan ay agad na nabasag. Sa susunod na segundo, nawala si Broderick sa kanyang anyo ng tao, bumalik sa kanyang orihinal na estado, at bumagsak ng malakas sa lupa. Si Broderick ay umubo ng dugo, pagkatapos, tulad ni MS Hayward, siya ay nawala ng malay. Anong nangyayari? Sa wakas ay natanto ng karamihan ang katakutan ng sitwasyon. Si Broderick, na may kapangyarihan ng Marshall Saint, ay napaalis sa isang kisap mata. Sa lupa ang bagay na iyon? Kinagat ni Bobby ang kanyang mga ngipin at hindi napigil ang sampin, isang mga tulala, hindi pa rin tumatakbo, naghihintay na mamatay dito. Sa paalala ni Bobby, sa wakas ay nag-react sila. Tumakbo. May sumigaw, tapos nag-sprint. May naramdaman ding mali si Dominic Taylor, ang kanyang mukha ay naging sobrang pangit. Ang dalawang bangkay na ito ay hindi mula sa panahong ito, umatras. Malamig na sabi ni Dominic. Ang lahat ay nakakalat sa lahat ng direksyon tulad ng mga ibon at hayop, ngunit napansin ng tagapangalaga ang karamihan sa mga sandaling ito. Itinaas nila ang kanilang mga palad at bahagyang kinurot. Agad na umikot ang espasyo sa harap ng lahat. Agad na naharang ang daan pasulong ng lahat. Pinaikot nila ang espasyo sa pamamagitan lamang ng pag-angat ng kanilang kamay. Ano ba yan? Ang mukha ni Bobby ay hindi kapani-paniwalang pangit. Sa pagkakataong ito, tila mas malakas ang paggising ng tagapangalaga. Hindi maganda, ang dalawang bagay na ito ay wala sa panahong ito, kung sila ay maiiwan, ito ay isang sakuna. Isang seryosong ekspresyon ang ipinakita ng lalaking may bigot. Lumapit si Bobby at kumunat ang noo, ano ang gagawin natin ngayon? Malamig na sinabi ng lalaking may bigot, kung hahayaan nating gawin ng dalawang ito ang gusto nila, tiyak na mawawasak ang ating lipunan. Kinagat ni Bobby ang kanyang mga ngipin at sinabing, hindi ba't marami kang paraan? Kung hindi, ako ang makasalanan. Hindi napigilan ng lalaking may bigot na magmura, ano ba ang magagawa ko? Hindi mo ba nakikita kung gaano sila kalakas? Bakas ang guilt sa mukha ni Bobby. Walang umasa na biglang mabubuhay ang dalawang bangkay na ito. Dahil siguro sa painting na yan. Biglang may naisip si Bobby. Siguro dahil ginamit namin ang painting na iyon kaya nabuhay muli ang dalawang guardians na ito. Ang lalaking may bigot ay tumango bilang pagsang-ayon, tama, ngunit madaling mag-imbita ng gulo at mahirap alisin ito ay magiging mahirap. Damn it, lalaban ako. Sa dami ng tao, may isang taong tila hindi makayanan ang takot sa kanyang puso ay biglang naningil sa guardian. Baliw ka. Nang makita ito, natarante si Bobby. Walang alinlangan na lalong ikinagalit nito ang tagapangalaga. Kung ang tagapangalaga ay nagalit, lahat ng naruroon ay kailangang mamatay. Pagharap sa taong naniningil, hindi man lang nag-abalang tumingin ang tagapangalaga, ang kanyang aura ay sadyang dinurog ang tao sa isang pulpol. Gaya ng nahulaan ni Bobby, ang pagkilos na ito ay lubos na ikinagalit ng tagapangalaga. Isang nakakatakot na mamamatay tao na espiritu ang lumabas sa kanilang mga katawan.
Binalot ng mamamatay tao na espiritu ang Chinver Mountain, na nagpapanginig sa mga tao. Path. May hindi nakayanan ng mamamatay tao na espiritu at agad na naging ambon ng dugo. Maging sina Bobby, Dominic Taylor, at ang lalaking may bigot ay masama ang pakiramdam. Kailangan nating mag-isip ng solusyon ng mabilis. Agad na sinabi ni Bobby. Ang lalaking may bigot ay nagngangalit ng kanyang mga ngipin, subukan mong gamitin muli ang painting na iyon. Nagmamadaling hinagis ni Bobby ang painting patungo sa guardian. Habang lumilipad ang pagpipinta patungo sa kanila, ang mukha ng tagapangalaga ay panandaliang nagpakita ng bakas ng pagkagambala. Ngunit tumagal lamang ito ng kalahating segundo, bago sila bumalik sa normal. Tapos na, wala nang silbi. Grabe ang pagbabago ng mukha ni Bobby. Ang mga damit, nasaan ang mga damit? Nag-aalalang sigaw ng lalaking may bigot. Pagkarinig nito ay mabilis na inilabas ni Bobby ang damit ng babaeng nakamaskara. Sa kasamaang palad, wala pa rin itong epekto. Ang kamalayan sa sarili ng tagapangalaga sa paggising na ito ay tila mas malakas. Ito ay masama. Nakakatakot ang mukha ni Bobby. Kung ito ay magpapatuloy, hindi lamang lahat ng tao dito ay mamamatay, ang buong mundo ay maaaring humarap sa kapahamakan. Ang mamamatay tao na espiritu sa tagapangalaga ay lalong naging makapal. Sinuri nila ang lahat, ang kanilang mga mata ay walang anumang emosyon, tulad ng pagtingin sa mga langgam o mga dahon ng damo. Sa wakas, lumipat ang guardian. Ang kanilang mga kulay abong mata ay lumusot sa lahat, na parang binibigkas ang hatol na kamatayan sa bawat tao. Gayunpaman, nang bumagsak ang kanilang tingin kay Claire Richardson, huminto ito. Nagkaroon ng kislap ng matinding takot sa kanilang mga mag-aaral, at ang kanilang katawan ay nanginginig ng husto. Kabanata 769, Kabanata 769, talagang walang hiya. Isa. Ang kanilang mga mag-aaral ay napuno ng takot. Bahagyang nanginginig ang kanilang mga katawan. Sa loob ng ilang sandali, tumindi ang mga ekspresyon ng takot sa kanilang mga mukha. Sa sumunod na segundo, humakbang pasulong ang tagapangalaga. Nang makita ito, ang mga tao sa paligid ay natakot, nagkalat sa lahat ng direksyon at walang tigil na nagsisigawan. Gayunpaman, ang tagapangalaga ay dumiretso sa Claire Richardson. Pagkatapos, sa sorpresa ng lahat, ang dalawang tagapag-alaga ay talagang lumuhod sa harap ni Claire na may tunog na plop. Ang kanilang mga katawan ay kitang-kitang nanginginig, ang kanilang mga ulo ay nakayuko, at sila ay napuno ng takot. Napatitig ang lahat sa eksenang ito, napalunok. Ano ang nangyayari? Paanong ang dalawang mukhang walang cap-oras na guardians na ito ay lumuluhod sa harap ng dalagang ito? Bakas din sa mukha ni Bobby Aguilar ang takot. Tulad ng sinabi mo. Napatingin si Bobby Aguilar sa lalaking may bigot at bamulong. Ang lalaking may bigot ay nagkibit balikat at bamulong, hindi ako makapaniwala na nakalimutan ko siya. Sa sandaling ito, medyo matamlay ang mga mata ni Claire. Napatingin siya sa dalawang guardian na nakaluhod sa kanyang harapan at hindi nagsalita ng matagal. Maya-maya, itinaas ni Claire ang kanyang mga palad at inilagay iyon sa kanilang mga noo. Sa sandaling iyon, nawalan ng divine sense ang dalawang guardian at bumagsak sa lupa, naging mga walang buhay na bangkay. Ano sa lupa ang nangyayari? Lahat ng nakapaligid sa kanila ay nasa estado pa rin ng pagkalito. Lumapit si Dominic Taylor at itinuro si Bobby Aguilar, at sinabing, Bobby Aguilar, sino ba talaga itong batang babae na ito? Ngumisi si Bobby Aguilar, ano ang kinalaman nito sa iyo? Pinaikit ni Dominic Taylor ang kanyang mga mata at nginisyan, huwag kang mag-alala, ang katotohanan ay hindi mananatiling nakatago sa sandaling lumabas ang balitang ito, ang Capital City Martial Arts Association ay tiyak na hindi uupo. Nang marinig ito, si Bobby Aguilar ay nakaramdam ng kaba. Tulad ng sinabi ni Dominic Taylor, ang naturang insidente ay hindi ipagwawalang bahala ng Capital City Martial Arts Association. Natatakot ako na imposibleng itago ang sikretong ito, sumulyap si Bobby Aguilar kay Claire, puno ng pag-aalala ang kanyang mga mata. Tara na. Hindi na pinag-isipan ni Bobby Aguilar ang bagay na iyon.
Binuhat niya ang dalawang bangkay, sinunggaban si Claire, at umalis sa lugar. Walang sinuman sa paligid nila ang nang-ahas na pigilan sila, at lahat sila ay naghiwalay para gumawa ng paraan. Nagmamadali silang bumalik sa Martial Arts Academy. Umupo si Bobby Aguilar sa harap ni Claire at nagtanong, "Claire, may nararamdaman ka bang discomfort?" Umiling si Claire at sinabing, hindi ko rin alam kung ano ang nangyari, parang nablangko ako." Tiningnan ni Bobby Aguilar ang lalaking may bigo't at pagkatapos ay tumawa, sinabing, "Napakaganda ng ginawa mo ngayon." Ang lalaking may bigo't ay bumulong sa tagiliran, lalo siyang magiging kakilakilabot sa hinaharap. "Tumahimik ka." Pinandilatan ni Bobby Aguilar ang lalaking may bigo't. Pagkatapos ng malaking labanan, pagod na pagod ang katawan ni Bobby Aguilar. "Lalaki na may bigo't, alagaan mong mabuti si Claire at huwag hayaang kunin siya ng sinuman," babala ni Bobby Aguilar. Tumango ang lalaking may bigo't, "Huwag kang mag-alala." Tumango si Bobby Aguilar bilang tugon at bumalik sa kanyang silid, nakatulog ng mahimbing. Sa oras na ito, mabilis na kumalat ang balita tungkol sa Guardian. Hindi lamang ito kumalat sa Martial Arts Forum, ngunit kumalat din ito sa buong mundo ng martial arts. Halos madurog ang katawan ni MS Hayward, at nakoma siya, hindi na siya magising sandali. Mas malala pa si Broderick. Ang mga epekto ng tabletang nagpapalit ng hugis ay nawala, at bumalik siya sa Heaven Swallow ang Python. Habang si Bobby Aguilar ay mahimbing na natutulog. Biglang dumating si Dominic Taylor upang bisitahin ang kanyang mga apprentice. Binuksan ang main gate ng mansion, at mayabang na pumasok si Dominic Taylor kasama ang dalawa niyang apprentice. "Nasaan si Bobby Aguilar?" Lumapit ang isa sa mga binata at sumigaw. Hindi napigilan ng lalaking may bigo't, "Wala ka bang kahihiyan ngayon na si Bobby Aguilar ay wala ng oras para makipag-usap sa iyo?" Ngumisi ang kabataan, "Ano, si Bobby Aguilar ay magiging isang pagong na lumiliit? Kung hindi siya maglakas loob na tanggapin, pagkatapos ay umalis ako. Wala ka talagang kahihiyan, kung hindi lalabanan kita." Ang lalaking may bigo't ay nagtaas ng manggas at sinabing, "Oh, ano ang kinalaman nito sa iyo?" Sa oras na ito, humakbang pasulong si Dominic Taylor. Nang makita ito, mabilis na napaatras ang lalaking may bigo't. Bumulong siya, "Mr. Tenny, hindi tayo maaaring maging walang hiya. Sino ang sinasabi mo?" Agad na sigaw ng alagad ni Dominic Taylor. Mabilis na napaatras ng dalawang hakbang ang lalaking may bigo't at tumawa, "Bakit hindi ka maghintay malapit nang magising si Bobby Aguilar?" "Teka, hahaha." Napangisi si Dominic Taylor. Sa sandaling ito, biglang tumayo si Claire Richardson. "Ipaglalaban kita." Tumingin siya sa binata at sinabing. Nang makita si Claire Richardson, bahagyang nagsalubong ang mga kilay ni Dominic Taylor. Nasaksihan niya ang pagluhod ng dalawang guardian sa kanyang harapan, at noong huling pagkakataon ay pinatalsik pa siya nito. "Hinahanap namin si Bobby Aguilar, wala itong kinalaman sa iyo." Malamig na sabi ni Dominic Taylor. Sinabi ni Claire, "Ako ay disipulo ni Bobby Aguilar, makatarungan para sa isang disipulo na labanan ang isang disipulo." Ibinuko ni Dominic Taylor ang kanyang bibig, magsasalita pa sana, ngunit inunahan siya ni Claire, "Ano, Dominic Taylor, natatakot ka ba?" "Master, ipaglalaban ko siya, isang brat lang." Nagtaas ng manggas ang alagad ni Dominic Taylor at sinabing. Inilabas ni Dominic Taylor ang kanyang aura, sinusubukang maramdaman ang aura ni Claire. Hindi nagtagal, natuklasan niya ang lakas ni Claire. Isang bagong marquee. Nagtaas ng kilay si Dominic Taylor at sumili ang malamig na ngiti sa kanyang mukha. Ang kanyang disipulo ay nasa mid-stage na si Marquis. Mahalagang malaman na ang bawat yugto ng kaharian ng Marquis ay ibang-iba. Pabayaan ang isang malaking yugto. Mabuti. Napaatras si Dominic Taylor. Kung manalo tayo, ito ay nagpapatunay na hindi maganda ang kakayahan ni Bobby Aguilar sa pagtuturo. Walang pakialam na sabi ni Dominic Taylor. Pagkatapos nito, kumaway siya sa isang tao para i-record ang video. Ang layunin ni Dominic Taylor sa paggawa nito ay napakasimple, para lamang mapalawak ang kanyang kapangyarihan. "Guro, makatiyak ka, ako." Boom!
Bago pa matapos magsalita ang binata, sumuntok na si Claire. Isang tila ordinaryong suntok, ngunit diretsyong nabasag ang ulo ng binata. Hindi man lang nag-react ang binata, at ang kanyang ulo, kasama ang kanyang divine sense, ay nabasag. Tapos na. Pumalakpak si Claire at tumalikod na para umalis. Napatulala ang lahat, walang malay na nakatingin kay Dominic Taylor. Natural na hindi makatiis ang mukha ni Dominic Taylor, sumigaw siya, "Stop!" Ano? Napahinto si Claire sa kanyang mga hakbang. Kinaikit ni Dominic Taylor ang kanyang mga mata at sinabing, "Friendly match lang ito, pero gumagamit ka ng killing move sa murang edad mo, hindi kita kayang bitawan." Mr. Tenny, sobra na to, di ba? Bal isang tumalo ng lalaking may bigot. Malamig na sinabi ni Dominic Taylor, "Wala itong kinalaman sa iyo, Scram." Pagkatapos noon, muling inabot ni Dominic Taylor ang kanyang kamay, sinusubukang hawakan si Claire. Sa pagkakataong ito, si Dominic Taylor ay naglalaman ng napakalakas na puwersa, halatang balak patayin si Claire sa isang suntok. Sa sandaling ito, isang gininto ang ilaw ang lumabas sa silid. Pagkatapos, isang gintong figure na may gininto ang kamao ang nakita na nakaharap kay Dominic Taylor ng direkta. Boom! Sa sandali ng banggaan, agad na umatras ng 2 hakbang si Dominic Taylor. Bigla siyang tumingala, only to see Bobby Aguilar standing in front of Claire. Ano, nang aapi ng mga tao Dominic Taylor, wala kang kahihiyan. Malamig na sabi ni Bobby Aguilar. Kabanata 770, Kabanata 770, umalis si Claire Richardson. Nang makita si Bobby Aguilar, agad na naging hindi maganda ang mukha ni Dominic Taylor. Malamig niyang sinabi, "Bobby Aguilar, pinatay ng batang babae na ito ang isa sa aking mga disipulo, at kailangan mo akong bigyan ng paliwanag. Gusto mo ng paliwanag, bibigyan kita." Ngumisi si Bobby Aguilar. Bago pa malaglag ang kanyang mga salita, isang gintong liwanag ang biglang sumabog. Kasunod noon, nabasag ng sampal ang ulo ng alagad ni Dominic. "Ito ang paliwanag na ibinibigay ko sa iyo, nasisiyahan ka ba?" Malamig na tanong ni Bobby Aguilar. Nanlaki ang mga mata ni Dominic sa gulat. Binalot ng galit ang buong mukha niya. "Bobby Aguilar, masyado ka na bang lumayo?" Malamig na sabi ni Dominic Taylor. Ngumisi si Bobby Aguilar, "Pumunta ka kasama ng iyong mga tao para manggulo, at pinatay siya ni Little Fish sa isang sampal dahil wala siyang kakayahan, iyon ang nararapat sa kanya. Ikaw, bilang isang master, ikaw mismo ang gumawa ng hakbang dahil wala kang kahihiyan, bakit ako magliligtas sa iyo? Tinatrato ko lang ang iba gaya ng pagtrato nila sa akin." Sumigaw si Dominic, "Kalokohan kung hindi mo ako bibigyan ng paliwanag ngayon, hindi ka makakaalis sa pintong ito." Humakbang pasulong si Bobby Aguilar, at muling lumitaw ang ginintoang liwanag. "Dominic, kung gusto mong manggulo, sasamahan kita." Ang aura ni Bobby Aguilar ay puno ng enerhiya, na nagpapakita ng isang hindi magagapi na kilos. Kasabay nito ang pagbuga ng liwanag sa katawan ni Dominic, at nabuong whirlpool ang atmosphere ng magkabilang panig. Kaya lang, biglang binawi ni Dominic Taylor ang kanyang aura. Malamig niyang tiningnan si Bobby Aguilar at sinabing, "Tiyak na may labanan sa pagitan natin, ngunit hindi ngayon hahayaan kitang magtagal pa ng ilang araw." Pagkabitaw ng mga salitang iyon, tumalikod si Dominic at umalis. Hindi siya pinigilan ni Bobby Aguilar. Hindi pa nakaka-recover ang katawan niya sa peak nito, at kung gagawa siya ng hakbang, baka hindi niya kayanin si Dominic. Pagkaalis niya, tumingin si Bobby Aguilar kay Claire Richardson at nakakunot ang noo na nagtanong, "Are you okay?" Umiling si Claire, "Hindi." Humalaklak ang lalaking may bigot, "Claire, napakalayo mo talaga noong ginawa mo ang iyong hakbang ngayon lang." Halata namang sa mga mata ng lalaking may bigot ay nagsimula nang lumabas ang tunay na ugali ng babaeng nakamaskara. Kung hahayaan itong umunlad pa, walang nakakaalam kung ano ang mangyayari. Gayunpaman, iba ang saloobin ni Bobby Aguilar. Tinapik-tapik niya ang ulo ni Claire at sinabing, "Ayos lang, kasalanan niya ang paghahanap ng gulo, huwag mong sisihin ang sarili mo." Tumango si Claire at hindi na nagsalita pa. Sa sandaling ito, biglang sinabi ni Claire,
plano kong umalis ng ilang oras. Kumunot ang noo ni Bobby Aguilar, umalis ka saan ka pupunta? Sabi ni Claire, hindi ko alam, pero parang dapat na akong umalis. Ibinuka ni Bobby Aguilar ang kanyang bibig, gustong magsalita at pigilan siya. Ngunit hindi niya maiwasang maalala ang huling paghaharap niya sa kanya sa Immortal Slaying Sect. Sige. Nakakagulat na sumang-ayon si Bobby Aguilar. Bobby, you. Nagulat ang lalaking bigot, hindi niya inaasahan na papayag si Bobby. Iniunat ni Bobby Aguilar ang kanyang kamay at pinutol ang bigot na lalaki. Tumingin siya kay Claire at nagpatuloy, ngunit kailangan mong maghintay ng 2 araw para sa akin. Okay. Tumango si Claire. Pagkatapos nun, tumalikod na si Claire at bumalik sa kwarto niya. Bobby, paano ka papayag sa kanya? Alam mo bang napakadelikadong tao siya? Nag-aalalang sabi ng lalaking bigot. Tumingin si Bobby Aguilar sa lalaking may bigot at sinabing, sa tingin mo ba kung itali ko siya sa aking tagiliran, mapipigilan ko ang kanyang paglaki? Ibinuka ng lalaking bigot ang kanyang bibig, hindi nakasagot. Oo, hanggat hindi namatay si Claire, sandali lang ang pagiging babaeng nakamaskara. Bukod dito, nalantad na ang insidente noong nakaraan, at ang Capital City Martial Arts Association ay hindi uupo sa kanilang ugali, malamang na maagaw nila si Claire. Seryosong sabi ni Bobby Aguilar. Ang pagpapaalis sa kanya ay maaaring isang mas mahusay na pagpipilian. Nang makita ito, hindi na nagsalita pa ang lalaking bigot. Pagkatapos, umalis si Bobby Aguilar sa Martial Arts Academy. Lumabas siya at bumili ng ilang dekalidad na jade pendants, pagkatapos ay itinanim ang sarili niyang divine sense sa mga iyon. Pagkatapos ng 2 buong araw, sa wakas ay kumpleto na ang jade pendant. Claire, isuot mo itong jade pendant at huwag mo itong tanggalin kung nasa panganib ka, mahahanap kita sa lalong madaling panahon. Sabi ni Bobby Aguilar. Kinuha ni Claire ang jade pendant at tumango, okay. Pagkatapos kunin ang jade pendant, nagpaalam si Claire kay Bobby Aguilar at sa bigot, pagkatapos ay umalis sa Capital City Martial Arts Academy. Sa pagmamasid sa umaatres na figure ni Claire, biglang nakaramdam ng pag-aatubili si Bobby Aguilar na humiwalay. Walang nakakaalam kung ano ang magiging eksena kapag nagkita tayong muli. Bulong ni Bobby Aguilar. 3 araw na ang lumipas mula noong huling malaking labanan. Sa 3 araw na ito, hindi pa rin nagkakamalay si Mrs. Hayward. Bagamat ginawa ng Capital City Martial Arts Association ang lahat ng pagsisikap upang matulungan siyang mabawi ang kanyang pisikal na katawan, ang kanyang katawan ay hindi ganap na gumaling. Ilang araw ding napabuntong hininga si Bobby Aguilar. Nakaupo siya sa kanyang silid, hindi maiwasang maalala ang eksena ng huli nilang pakikipaglaban kay Broderick. Ang kapangyarihan ng Martial Saint. Sa aking kasalukuyang lakas, wala talagang paraan upang harapin ito. Napaisip si Bobby Aguilar sa sarili. Ang kapangyarihan ng Martial Saint ay walang kapantay at, para sa isang marquee, halos hindi mapaglabanan. Isa ng himala para kay Bobby Aguilar ang makaligtas laban dito. Kung walang resulta sa huling labanan, magkakabisa ba ang makalangit na aklat ng tagapag-alaga? Tanong ni Bobby Aguilar sa lalaking bigot. Umiling ang lalaking bigot, syempre hindi. Kumunot ang noo ni Bobby Aguilar, so, wala na bang silbi ang Heavenly Guardian Book? Hindi. Umiling ang lalaking bigot. Kung walang resulta sa huling labanan, automatiko itong ipagpaliban sa susunod na paghaharap. Paliwanag ng lalaking bigot. Tumango si Bobby Aguilar. Ayon sa katalinuhan ni Emerson Holmes, aabutin ng hindi bababa sa kalahating buwan para gumaling si Mrs. Hayward mula sa kanyang mga pinsala. Para kay Bobby Aguilar, ang kalahating buwang ito ay lubos na mahalaga. Kailangan kong humanap ng paraan para harapin ang kapangyarihan ng kanyang Martial Saint. Lihim na nag-isip si Bobby Aguilar. Kung hindi, para sa susunod na paghaharap, si Bobby Aguilar ay walang alinlangan na matatalo. Kasabay nito, nagsasagawa ng pagpupulong ang Capital City Martial Arts Association. Muling lumitaw sa meeting room ang 8 matataas na opisyal. Sa halip na si Mrs. Hayward, si Emerson Holmes ang dumalo sa pulong sa pagkakataong ito.
Sa malaking screen sa meeting room, may nagpe-play na video. Ang video ay ang pinangyarihan ng labanan sa pagitan nina Bobby Aguilar at Broderick. Bagamat medyo malabo ang larawan, makikita pa rin ang pangkalahatang balangkas. Ano ang galaw na iyon na ginamit niya, at paano ito makakalaban sa kapangyarihan ng Martial Saint? Malamig na sabi ng isang mataas na opisyal. Sa mga Marquesas, si Bobby Aguilar lang dapat ang may kakayahang labanan ang kapangyarihan ng Martial Saint. Oo, kung kayang labanan ng batang ito ang kapangyarihan ng Martial Saint sa yugto ng Marquis, ang kanyang hinaharap ay hindi maisip. Mukhang tama ang hula ng mga lihim ng langit na maaaring tumapak talaga siya sa kaharian ng Martial Saint, at kapag ginawa niya ito, magiging magulo ang mga bagay. Tahimik na nakaupo si Emerson Holmes at nakinig sa usapan ng 8 matataas na opisyal. Dapat ba tayong gumawa ng mga kinakailangang hakbang? Malamig na sabi ng isang senior.